Unang beses kong dinala ang aking kasintahan sa bahay, napakaayos niya. Pagpasok pa lang niya, nag-alok na siyang tumulong sa mga gulay. At napakabuti ng kanyang mga salita. Kumain pa. Salamat, Ginang Reyes. Mukhang napakasaya ng nanay ko. Pero pagkatapos, sinabi niya, Anak, may problema ang babaeng ito. Kumusta, Ginang Reyes? Pasok ka agad. Malamig sa labas, di ba? Ibigay mo sa akin. Narito si Maya. Kumusta, Ginoong Reyes? Madalas ka bang banggitin ni Arturo? Ikaw nga ay magandang babae? Ginoong Reyes, tulungan ko kayo. Oh. Hindi, okay lang. Hindi tama na magtrabaho ang bisita sa unang pagbisita. Walang ganoong patakaran. Okay lang, ginagawa ko ito sa bahay palagi. Makakaramdam ako ng kakaiba kung hindi ko ito gagawin. Well, Maya, bakit hindi mo ako tulungan sa mga gulay? Sa bahay, ang tatay ni Arturo ang lahat ng pagluluto. tama yan. Iwan mo sa akin. perpekto ang pag-uugali ni Maya. Ang mga ngiti sa mukha ng aking mga magulang ay hindi kailanman nawala. Salamat, Ginang Reyes. Ano ang gusto mong kainin? Sabihin mo sa akin, at gagawin ko ito para sa iyo. Mukhang. Sila ay sobrang nasisiyahan kay Maya bilang kanilang magiging manugang. Pwede bang gumamit ng banyo? Oh, sige, sige. Nandoon lang. Anak, may problema ang babaeng ito. Nanay, nagbibiro ka, di ba? Si Maya ay napakabait na tao. 20 taon na akong bantay ng bilangguan. Nakita ko na ang mas maraming tao kaysa sa dami ng mainit na hapunan na nakain mo. Siya ay may isang tiyak na amoy. Hindi ito pabango. Alam mo, makinig ka, ito ay isang maingat na amoy na nagmumula lamang sa mga taon ng pamumuhay sa isang nakakulong at mapang-aping kapaligiran. Nanay, sobra ka na. Babae lang siya, tahimik at mahinhin. Hindi ako nag-overreact. Kutob at karanasan yan. Noong nagsasalita siya kanina, may 3 detalye na hindi tama. Ang 3 detalyeng ito ay lubos na nag-traitor sa kanya. Hindi, Roberto. Nag-iisip ka ba ng sobra? Tumahimik ka, anak. Pakinggan mo ako. Una, ang kanyang tindig. Mula nang pumasok siya, nakaupo siya sa sopa. Ang kanyang likod tuwid na parang patpat. Nakikita mo itong unan. Hindi siya sumandal dito kahit isang beses. Iyan ay nagpapakita na siya ay may asal. Nagpapakita lang siya ng respeto sa mga nakatatanda. Hindi iyan asal. Pagtatanggol sa sarili iyan. Karaniwan, ang bahay ang pinaka-relax na lugar. Ang unang pagkikita sa mga magulang, normal ang kabahan. Ngunit ang katawan ay hindi sinasadya hahanap ng suporta at magre-relax. Ngunit siya ay parang isang mahigpit na nakakabit na spring. Ang kanyang katawan ay palaging nasa estado na handang suriin. Alam ko ang tindig na ito na lubos na lubos. Sa silid ng interogasyon, bawat bilanggo na may itinatago ay gumagawa ng eksaktong parehong bagay. Nanay, sobra naman yan. Baka magandang ugali lang niya, magandang tindig at poise. Pwede namang magkaroon ng magandang tindig ang isang tao, pero ang likas na pisikal na reaksyon, hindi nagsisinungaling. Anong likas na reaksyon? Pangalawang detalye, naalala mo ba? Noong nasa kusina ang tatay mo, hindi sinasadyang nakabagsak siya ng mangkok. Oo, naalala ko. Lahat tayo nagulat. Naalala mo ba kung paano kayo nagkaiba ng reaksyon ni Maya? Ano ang pagkakaiba? Sumigaw ako, tapos lumapit. At si Maya? Siguradong nagulat din siya, di ba? Nakita kong kumibot ang balikat niya. Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo. Normal ang reaksyon mo, gulat, pag-aalala. Bumukas ang katawan mo, pero sa kanya, hindi. Noong nabasag ang mangkok, ang unang reaksyon niya ay hindi sumigaw o tumingin sa kusina. Ang katawan niya, parang tinusok ng karayom, biglang kumipot papasok. Nanigas ang leeg, bumaba ang balikat, medyo kumuyom ang mga kamay, mahigpit na hinawakan ang dahon ng letsugas. Ginoong Reyes, okay ka lang? Okay lang. Okay lang. Halos hindi napansin ang galaw na yon, pero tiyak na nangyari. Iyon ay isang reaksyon sa ilalim ng sobrang tensyon, isang proteksiyong stress response. Parang ibon na nakakulong ng maraming taon, anumang biglang ingay ay hindi sorpresa sa kanya, kundi panganib. Iyan ang reaksyon ng isang natatakot na ibon. Ang reaksyon niya napalitan ng ngiti sa loob ng isang segundo. Napakabilis ng kontrol niya sa mukha. Kasing bilis ng switch, click, at bumaliktad. Detective ako ng maraming taon. Kapag nagulat ang normal na tao, tumatagal ang ekspresyon. Transisyon mula sa gulat, patungo sa kalmado. Kung si Maya ay tulad ng sinabi ng nanay mo na bumibilis ang pagbabago, ang kontrol niya sa mukha, parang pagkain at pag-inom lang, likas na ugali. Anong klaseng tao?
Ang makapagpapasagawa sa emosyonal na kontrol na maging likas. Sa kapaligiran lamang kung saan ang maling salita o maling ekspresyon ay maaaring magdulot ng gulo o kahit pambubugbog ay magkakaroon ng ganyang kakayahan. Anak, isang huling detalye at ito ang pinakamahalaga. Ito ay halos nagpapatunay na ang nakaraan ng babaeng ito ay may malaking black hole. Kaya tinanong ko ang tungkol sa kanyang pagkabata. Maya, napakahusay mo, ikaw ay nangungunang estudyante mula pa noong bata ka, di ba? Tiyak na marami kang mabubuting kaibigan. Oh, napakabait ninyo. Ginang Reyes, nagpupursige lang ako. At noong nasa paaralan pa ako, nakakasundo ko ang lahat. May mali ba? Ang problema ay nasa pangungusap na iyan. Sa paaralan, nakakasundo ko ng maayos ang lahat. Na isang napakalabong at formularyong sagot, kaya hayaan mo akong magtanong sa iyo, kapag tinanong tungkol sa mga kaibigan noong bata, ano ang sasabihin mo? Ako? Sasabihin ko. Noong panahong nagpangingisda kami ni Tomas ng bomba, na akala ko ay astig. Tama. Ang mga normal na tao lahat ay makakaalala ng isa o dalawang tiyak na tao at pangyayari, tulad ng kung gaano ako kakasa sa monitor ng klase noong araw at nagcutting pa kami ng klase. O isang kababata, ngunit ang kanyang sagot ay walang mga pangalan, walang detalye, at walang emosyon. Isang malabong lahat. Na talagang malayo. Kaya lalo kung pinilit. Talaga? Siguradong maraming masasayang kwento, tulad ng kung saan kayo nagpunta ng iyong mga kaibigan. Ganun talaga ang mga babae. Nag-shopping lang at nanonood ng pelikula. At iba pa. Na isa na namang sagot sa aklat. Tama. Talagang hindi niya binanggit kahit isang lugar na pinag-shoppingan niya o kahit isang pangalan ng pelikula, ni hindi niya pinangalanan ang isang kaibigan, at ang kanyang buong pagkabata at pagbibinata sa kanyang paglalarawan ay parang isang blankong pahina. Napakalinis na parang peke. Dahil ang memorya ng isang tao ay binuo mula sa hindi mabilang na tiyak na tao, pangyayari, lugar, at emosyon. At kapag ang isang tao sadyang umiiwas sa lahat ng tiyak na detalye at gumagamit lamang ng malabo, pangkalahatang mga termino upang ilarawan ang kanilang nakaraan, mayroon lamang dalawang posibilidad. Una, lahat ng kwento niya ay gawa-gawa lang. Ayaw niyang magbigay ng detalye. Natatakot siyang magkamali. Pangalawa, totoo ang nakaraan niya, pero ito ay nakaraan na ayaw niyang o hindi niya mabanggit. Masakit at madilim. Kaya kailangan niyang gumamit ng napakaligtas At walang kapintasang opisyal na linya. Babae talaga. para tuluyang itago ito. Paano nangyari iyon? Mahigit 1 taon na akong kasama niya. Mahigit 1 taon na siyang nagkukunwari. Anak, alinmang paraan, lahat ay tumuturo sa isang konklusyon, peke ang pagkakakilanlan niya. Ang isang taong nangangailangan ng peking pagkakakilanlan, sa tingin mo ba siya ay isang simpleng, mabait na babae? Tindig na depensibo. Mga reaksyong madaling mabigla. Isang pagkabata na walang kaibigan. Sa paaralan, nakikihalubilo siya ng maayos sa lahat. And Ang alinman sa mga ito ng mag-isa ay maaaring ipaliwanag ng pagkakataon. Ngunit kapag sila ay lumitaw sa iisang tao, bumubuo sila ng malaking misteryo. Nanay, sa tingin ko ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Si Maya ay talagang mabuting tao. Tatanungin ko siya mamaya. Bobo ka ba? Hudyat mo siya. Wala kang makukuha sa kanya. Kailangan mong subukan siya. Gaya nito. Kahit ano lang. Haha. pasensya na. Ginoo at Ginang Reyes, matagal ba kayong naghintay? Hindi. Okay lang. Tuloy ka. Maupo ka, sige. Kumain ka ng prutas. Ang mga prutas na ito, si Ginoong Reyes mismo ang pumili niyan. Pinili niya ang pinakamagaganda para sa iyo. Ahaha. Oo nga Maya. Kumain ka pa ng prutas para may bitamina ka. Alam mo, sa pagtingin ko sa'yo, Ito ay sobrang kakaiba. Ngayon lahat ay naging magaling na aktor. At ako, Ang tanging kinakabahang manonood. hoy, Maya siya nga pala. Ikaw at si Arturo magkaklase pala noong high school kahit hindi pareho ang taon. Tama ba, Arturo? Kailangan mo siyang subukan. Hintayin lumabas siya, maghanap ng pagkakataon, banggitin ang isang tao sa kanya, nang parang hindi sinasadya. Sino? So, may kaklase ako noong high school. Na nagngangalang Enrique, sabihin natin kasabay mo siya noong taon mo. At napunta siya sa kolehiyo mo. Tanungin mo kung kilala niya siya. Sino si Enrique? Siyempre, isang taong wala naman.
Ang punto ay makita ang reaksyon niya. Tama. Isang normal na tao kung ganyan ang itatanong mo, sasabihin lang na hindi niya kilala o hindi niya naaalala. Pero kung may sala at magaling magpanggap. Sa taon ko, computer science. Kilala mo ba siya? Enrique. Parang pamilyar ang pangalan. Maraming lalaki sa computer science. Ano itsura niya? May kakaibang katangian ba? Baka nakita ko na siya. Hindi ko lang matugma ang pangalan sa mukha. Ang taong may sala ay susubukang ibalik sa iyo ang tanong. Tama ang nanay ko. Hindi niya ito itinanggi. Sinusubukan niya ako. Naghahanap siya ng mas maraming impormasyon para makagawa ng mas perpektong kasinungalingan. Arturo. Ang tagal na noon. Paano ko maaalala ang bawat isa? Tama, babae si Maya. Paano niya maaalala ang mga pangalan ng mga lalaking kaklase sa departamento mo? Medyo mahina ang memorya ko. Ang mahinang memorya ay isang biyaya. Hindi mo maaalala ang anumang alalahanin. Tama. Oh. Anak, kita mo? Hindi kita dinaya. Kadalasan, salamat kay Arturo, Ginoo at Ginang Reyes. Talagang pinalaki ninyo ng mabuti si Arturo. Mataas na marka, magandang asal. Eksakto, isang pulis at isang bantay ng bilangguan. Talagang iba ang pagpapalaki ng bata. Anak, ikaw at si Maya ay nabanggit ang aming mga karera bago magretiro. Isang beses nabanggit. Lagi siyang ipinagmamalaki kayong dalawa. Madalas niyang sabihin na kayong dalawa. Teka, kung si Maya ay dating bilanggo, ang paglapit niya sa akin ay para maghiganti sa aking mga magulang. Medyo huli na. Kailangan ko nang umalis. O, 9:00 na dahil sa kakausap. Oh, Arturo, dapat mo na siyang ihatid. Gabi na, at hindi ligtas ang isang babae sa labas mag-isa. Sige, Tara, umalis ka na. Ginoo at Ginang Reyes, aalis na ako. Salamat sa pagtanggap. Walang anuman, bumalik kayo ulit. Arturo, dahan-dahan. Mag-ingat sa daan. Magmaneho ng ligtas. Tara. Bukas tatawagan ko ang dati kong kasamahan para tingnan ang aking mga file tungkol sa mga bilanggo noong panahong iyon. Mag-ingat ka lang at siguraduhin lahat ay mananatiling tulad ng dati. Anong problema? Tama. Sinabi ng nanay ko na ihatid kita sa iyong gusali. Uy, ang nanay mo dati ay nagtrabaho? Sa anong bilangguan bilang bantay? Kinukumpirma niya ang ilang impormasyon. Sa totoo lang, hindi ko alam sigurado. Hindi ako madalas magtanong. Anong problema? Hindi ko na maaaring ilantad ang impormasyon ng aking mga magulang. Nagtataka lang. Ang nanay mo ay talaga namang kakaiba. Yung tipong nababasa ka. Medyo nakakatakot siya para sa akin. Uy, mayroon bang mga talagang nakakatakot? Yung tipong mukhang normal sa panlabas, ngunit sa totoo ay sobrang delikadong mga bilanggo? Ano ba talaga ang gusto niya mula sa aking mga magulang? Masyado kang maraming nabasang nobela. Tara, ihahatid kita sa bahay. Bilangguan ng kababaihan ng lungsod, tama? Paano mo nalaman? Sinabi mo sa akin dati. Bakit mas mahina pa ang memorya mo kaysa sa akin? Totoo ba? Nakalimutan ko na talaga. Ano kaya ang ilalabas niya? Isang kutsilyo, isang bote ng hindi kilalang likido. Alam na niya ang tungkol sa akin. Ngayon, kikilos na siya. Anong ginagawa mo? Nasa labas kami ng gusali mo. Heto, para sa'yo. Ano? Pumunta ako sa templo at kinuha itong anting-anting para sa iyo. Ano pa ang hinihintay mo? Halika, suutan kita. Bakit ka kinakabahan? Hindi ito bomba. Ginawa ko itong pulseras gamit ang sarili kong mga kamay. Gumugol ako ng ilang oras sa pagsunod sa isang online tutorial. Sumakit ang mga daliri ko sa paggawa nito. Huwag mong tanggalin, okay? Kung tatanggalin mo, hindi ito gagana. Akala ko sasakalin niya ako. Pero nilalagyan niya ako ng anting-anting. Arturo, salamat sa pagsama sa akin sa inyo ngayon para sa hapunan. Napakabait ng mga magulang mo. Naiinggit ako sa iyo. Arturo, kung isang araw ay malaman mong nagsinungaling ako sa iyo, kamumuhian mo ba ako? Sinusubukan niya ako. May alam ba siya? Depende kung ano iyon. Nagsasabi lang ng biro. Paano ako magsisinungaling sa iyo? Aalis na ako. Magandang gabi. Magandang gabi.
taong gustong pumatay sa iyo ay hindi magbibigay sa iyo ng anting-anting. Ngunit para sa isang taong kayang biglang magbago ng ekspresyon, maaari rin bang peke ang pag-ibig? Nanay at tatay. Sa wakas naniniwala ka na sa akin. Ang reaksyon niya kanina ay mas sopistikado kaysa sa naisip ko. Ibig sabihin, sa isip niya, na-ensayo na niya ng 1,000 beses kung paano haharapin ang biglaang pagtatanong na ganito. Hindi na ito simpleng pagsisinungaling, ito ay likas na ugali, nasa buto na niya. Mahal, sobra ba tayong nag-iisip dito? Baka sinusubukan lang ng babaeng ito na magpakitang gilas sa harap natin? Kaya hindi niya gustong sabihin na hindi niya siya kilala. Natatakot sa awkward na katahimikan. Roberto, paano mo pa to hindi nakikita? Ang proseso ng pag-iisip ng normal na tao ay naibase ang oo o hindi sa mga katotohanan. Ngunit ang proseso ng pag-iisip niya ay kung paano tumugon batay sa pagsusuri ng panganib. Nang sagutin niya ang tanong ni Enrique, ang pumapasok sa isip niya ay hindi kung kilala niya ang taong ito o hindi, kundi mabilis na pagsusuri ng pinakaligtas na sagot. Anong impormasyon ang mayroon ang kabilang tao? Mas malaki ba ang panganib kung aaminin kung hindi ko alam? O kung magkukunwari akong alam ko? Ang proseso ng pag-iisip na ito ay pinakakaraniwan sa 2 uri lamang ng tao. Isa ay nangungunang lihim na ahente, ang isa ay mga taong matagal nang nabubuhay na nasa panganib. Kung saan ang isang maling hakbang ay nangangahulugang tapos na sila. Mga pugante. Takas. Halimbawa lang, pero pareho lang iyon. Anak, kailangan mong manatiling alerto. Itong si Maya na nahulog ka ay ang Maya na nagpapanggap siya. Ang kasamahan kung hindi ma-check ang mga file hanggang bukas. Hindi sapat ang pangalan lang. Masyadong maraming tao ang pareho ng pangalan. Anak, kailangan mong humanap ng paraan para makuha ang numero ng social security niya. Ano ba ang gagawin ko ngayon? Magulo ang isip ko. Normal lang na malito. Pero hindi tayo pwedeng mawalan ng kalmado. Tapos na tayo sa psychological probing. Kung magpapatuloy pa, mapapansin niya. Malalaman niyang nagdududa tayo. Susunod, kailangan natin ng ebidensya. Kaya ngayon kailangan nating malaman kung sino talaga siya. Bukas, kailangan mong makuha ang numero ng social security niya, petsa ng kapanganakan, at rehistradong address. Sabihin mo na may team building ang kumpanya mo. Ang paglalakbay sa ibang bansa ay nangangailangan ng personal na impormasyon para sa pasaporte. O sabihin mong bumibili kayo ng pamamahala ng yaman at kailangan i-verify ang mga pagkakakilanlan. Gumawa ka ng dahilan. Pero gawin mong natural. At saka ano? Pagkatapos, ibigay mo sa akin. Pagkatapos, malalaman natin kung sino talaga siya. Natural na makuha ang impormasyon ng kanyang pagkakakilanlan. Ang misyong ito ay mabigat na parang bundok sa akin. Ano kayang dahilan ang maiisip ko? Arturo, Bakit ganyan ang suot mo? Mas malamig ngayon. muntik na tayong mahuli, kaya nakalimutan kong kumuha ng jacket. Ano ang in-order mo? Kailangan kong magkunwaring walang problema. Lahat ng paborito mo. Sige, kain na tayo. Salamat. Siya nga pala, pumunta tayo sa Boracay ngayong Sabado. Hindi pa tayo nagbakasyon ng magkasama. Ibigay mo ang impormasyon ng iyong pagkakakilanlan at bibili na ako ng tiket. Ay, wala akong oras. Malapit na ang sale ng Pasko at sobrang abala sa trabaho. Ah, sige. Sige. Pagkatapos ng peak na ito, Sige. Salamat. ano pa kaya ang ibang dahilan? Kumain ka na. Kasal? Magpapakasal tayo. Ah, tama. Well, dapat magpa-medical check-up tayo bago kasal. Ang kumpanya namin ay nag-schedule ng medical check-up para sa amin at may diskwentong presyo para sa mga dependent. Dapat sumali ka rin. Oo, isipin mo na lang ito bilang maagang medical check-up bago kasal natin. Ipadala mo sa akin ang mga dokumento ng pagkakakilanlan mo. At isusumite ko na para sa'yo. Ikaw. May iba ka bang motibo? Nagkamali ako ng malaki. Hindi ko dapat paulit-ulit na binanggit ang kahilingan para sa impormasyon ng iyong pagkakakilanlan. Napansin kaya niya? Ano kaya ang meron ako? Gusto ko lang patunayan. Hindi ko itinago ang aking mga nakaraang relasyon. Sige, niloloko lang kita. Alam ko na ang medical check-up bago kasal ay hindi tungkol sa kawalan ng tiwala sa isa't isa, kundi tungkol sa pagiging responsable sa kasal. Bago gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay na magkasama, ito ang huling pagkakataon para sa 2 tao na maging ganap na tapat. Natutuwa akong hindi ka nagkamali ng pagkakaintindi sa akin.
Sa tingin ko rin na ang medical check-up ng kumpanya ay mas komprehensibo. Mukhang maganda. Ano ang kailangan mong ibigay ko? Tapos na. Tatanungin ko ang admin ngayong hapon, malamang pangalan, numero ng telepono, at numero ng social security para sa appointment. Sige, ipadala ko muna sa iyo ang impormasyon. Kung mayroong idadagdag, ipaalam mo sa akin ngayong hapon. Nakuha ko, ipapadala ko ito sa admin. Kain tayo. Pagkatapos ng hapunan, manood tayo ng sine. Sige. Kalahating araw na ang nakalipas. Bakit hindi pa tumatawag si nanay? Nagmamadali ka ba? Kanina ka pa nakatingin sa phone mo. Hindi naman. Ayokong mapuyat ka. Sa tingin ko naiwan ko ang bago sa sinehan. Sandali lang, babalik ako agad. Kasama mo ba si Maya? Wala siya rito ngayon. Naka-earphones ako. Pinacheck ko sa iba ang numero ng Social Security. Ano ang nalaman mo? Ang numero ng Social Security na binigay mo sa akin ay totoo. Ang may-ari ng numerong iyon ay si Maya rin ang pangalan. Ang rehistradong address, petsa ng kapanganakan, lahat ay tugma. Ang galing. Sabi ko sa'yo nagkamali tayo tungkol kay Maya. Wala namang mali sa kanya. Hindi. Tingnan mo ito. Ang larawan sa file system ay hindi tugma sa babaeng dinala mo pabalik. Magkamukha lang sila. At tungkol naman sa tunay na Maya, ayon sa file niya, 5 taon na ang nakalipas. Siya ay opisyal na naitala bilang isang nawawalang tao. Sino ang kausap mo sa telepono? Bumalik na siya. Huwag mong basta tanggalin ang iyong headphone. Hayaan mo akong magsalita. Naka-video call ako kay mama. Maya, Ginang Reyes? pinapaalala ko lang sa kanya na huwag masyadong magtagal sa labas sa isang date. Nakakasira ng impresyon. Okay lang, Ginang Reyes. Katatapos lang naming manood ng pelikula. Sundo niya ako pauwi. Maganda. Dapat kang pumunta para sa hapunan minsan. Lulutuin ko ang paborito mong braised pork. Sige, Ginang Reyes. Akala ko lihim kang nasa telepono, kasama ang ibang babae. Siyempre hindi. Tara na. Ihahatid kita sa bahay. Kung hindi siya ang tunay na Maya, sino siya? Bakit niya ginamit ang pagkakakilanlan ng isang nawawalang tao? Ang tunay na Maya ba? Buhay o patay na? Kahit na hindi pa natin makumpirma ang katotohanan ngayon, may ilang bagay tayong sigurado. Una, ang Maya na kilala mo ay isang tunay na manloloko. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang nakaraan, lahat ay peke. Pangalawa, ang pagkakakilanlan na ginagamit niya ay pag-aari ng isang nawawalang tao. Ibig sabihin maaaring kasangkot siya sa pagkawala ng tunay na Maya o gusto niyang gamitin isang pagkakakilanlan na hindi lalabas upang itago ang kanyang sariling nakaraan. Kahit saan, ang panganib na dala niya ay lampas sa ating maiisip. Kaya ano ngayon? Dapat ba tayong tumawag sa pulisya? Hindi. Wala tayong iba kundi ang mga hula natin at impormasyon mula sa mga hindi opisyal na mapagkukunan. Wala tayong ebidensya o dahilan para tumawag ng pulis. Hindi nga magsasampa ng kaso ang pulis. Mas mahalaga, kung tatawag tayo ng pulis, malalantad tayo agad. Wala kang ideya kung sino talaga ang babaeng ito. Wala kang alam kung may mga kasabwat siya. Wala kang alam kung gaano siya kawalang awa. Kung masyado mo siyang pipilitin, walang nakakaalam kung ano ang gagawin niya. Anak, ngayon ikaw ang pinakamalaking pain at nasa pinakamalaking panganib. Kung malaman niya na alam natin ang sikreto niya, ang unang tao na patahimikin niya ay ikaw. Tanggalin ako. Ano ngayon? Simula ngayon, magkunwari kang wala kang alam. Tratuhin mo siya ng pareho. Huwag baguhin ang kahit ano. Huwag kang lumayo at huwag mo siyang harapin. Wala ni isang salita. Kailangan mong paniwalaan siya na ang buong pamilya natin ay labis na natutuwa sa kanya, na niloko niya tayo, saka lang siya magbaba ng kanyang bantay, at saka lang tayo magkakaroon ng pagkakataong hanapin ang kanyang kahinaan upang makuha ang matibay na ebidensya para maipakulong siya. Hindi. Hindi, nanay. Gusto mo na makasama ko ang isang posibleng mamamatay tao o pugante at magpanggap na mapagmahal kong nobya? Hindi ko kaya. Tuwing naiisip ko ang kanyang mukha, naaalala ko ang 5 taon na ang nakalipas, ang totoong Maya na nawawala sa loob ng 5 taon. Hindi ko kaya. Kumalma ka, anak.
Wala tayong pagpipilian. Nanay, hindi ko na kayang magpanggap. Mahal na mahal ko siya. Ang mahal mo ay ang maya na pinapanggap niya. Kaya, kailangan mo ring umarte. Hindi ito pag-arte. Ito ay tungkol sa manatiling buhay. Kailangan kong may gawin ka. Isang bagay na mapanganib, ngunit kailangan. Ano? Kumusta? Ito ba ang Property Management Center? Nasa 1702 ako, ika-17 palapag. Ang kisame ng banyo ko ay tumutulo at lumalabas ang tubig ngayon. Pinaghihinalaan ko na galing sa room 1802. Kailangan ko kayong kumontak sa kapitbahay sa itaas agad para maayos ito. Nakuha ko. Susuriin ko agad. Sa bahay ng isang tao nakatago ang pinakamalalim na sikreto. Kahit gaano niya ito itago, sa sarili niyang bahay, tiyak na mag-iiwan siya ng mga pahiwati. Kumusta? Tumutulo ang tubig? Mali ang apartment na napuntahan mo. Susuriin ko pag uwi ko galing trabaho. Pasensya na ma'am. Ang nakatira sa ibaba ay iginiit na magpadala kami agad. Pwede bang umuwi ka? At kailangan namin hanapin, bago niya mapansin, ang ebidensya na makakapag-alis ng lahat ng kanyang maskara. Nanay, masyadong delikado ito. Paano kung mahuli tayo? Kaya naman, kailangan natin ng perpektong pagkakataon. Kung hindi maginhawa, pwede bang bigyan mo kami ng pansamantalang code? Habang nasa trabaho siya o kapag lumalabas siya, tatagal ito ng wala pang kalahating oras, sasamahan kita. Si. Umuwi na ako, pakidalhin ang package sa itaas. 4, 9, 1, 4, 1. Sige, salamat. Pandan. Anong mga sikreto ang nasa bahay niya? Manatili ka sa likod ko. Tumingin ka lang kapag sinabi ko. 20 minuto lang tayo. Masyadong malinis. Masyadong malinis para maging bahay. Parang modelong bahay na ibinebenta. Isuot mo ito. Magsimula sa sala. Tingnan mo dito. Anong problema doon? Ang mga tupi ng kurtina. Kita. Ang mga tupi sa ilalim. Ang agwat sa bawat isa. Perpektong pantay at tuwid. Parang sinukat gamit ang ruler. Isipin mo ang mga kurtina natin sa bahay. Binubuksan at sinasarado natin ang mga ito ng basta-basta. Kaya hindi pantay ang mga tupi. Ibig sabihin ito sa tuwing isasara niya ang mga kurtina, sinasadya niyang ituwid ang mga ito na hindi gagawin ng karamihan. Ito ay tanda ng halos obsessive na pangangailangan sa kontrol. At pagkabisi sa detalye, obsessive-compulsive. Talaga. Gusto niya ang lahat sa buhay niya na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Walang puwang para sa anumang hindi inaasahang pangyayari o kaguluhan. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Buksan mo ang flashlight. Masyadong malinis. Ano ito? Ito ay malamang na kanyang nakaimbak na DNA. Ano? Ang kanyang nakaimbak na DNA? Ibig mong sabihin, Noong nilinis niya ang silid na ito, hindi siya gumamit ng vacuum o mop. Bumaba siya sa sahig at gumamit ng tape para pulutin ang alikabok at buhok sa bawat sulok. Hindi siya naglilinis basura. Naglilinis siya ng mga bakas. Naglilinis siya ng anumang posibleng mga bakas ng kanyang personal na biometric data. Tulad ng mga selula ng balat at buhok. Gumagawa siya ng contra-reconnaissance. At ito ay malamang na ang tunay na maya na nakaimbak na DNA. kunin natin. Dalhin ito para matingnan. Hindi, kailangan nating ibalik ito. Lahat ng detalye dito, alam niya lahat, kung aalisin natin, mahuhuli tayo. Tara na, sakto. Katakot-takot. Oo. Masyadong malinis, nakakatakot. Ang sala ay para lang sa palabas, malinis at maayos. Perpekto. Ang kwarto ay para sa sarili mo. Kahit sa kanyang pinakapribadong espasyo, pinapanatili pa rin niya ang antas na ito ng pagiging masusing.
Ito ay nagpapakita na ang kanyang pakiramdam ng kaayusan ay hindi kunwari, nakatanim na sa kanya. Nanay, ang kanyang kamalayan sa kontra-reconnaissance ay napakalakas. Anong ebidensya ang mahahanap natin dito? Ang taong tunay na gustong magtago ng isang bagay ay hindi maglalagay ng mga bagay kung saan makikita ng iba sa isang sulyap. Itatago niya ito sa pinakapersonal na lugar. Nahanap ko na. Ang ebidensya ba ng krimen niya ay nasa loob dito? Isang regular na kandado na may kombinasyon lang, kaya ito dapat ay madali. Pero ano ito? Isang jammer para lokohin siya na gumagana pa ang kandado. Pero ano ang nasa loob? Isang baril, droga, o isang bitag? Susan. Sino si Susan? Ito ay ang aking tatay, at anak ay ako. Kaya hindi ako ang habol niya, ang tatay mo ang habol niya. Bumalik na siya. SHH. Hindi siya umuwi ng ganito kaaga mula sa trabaho. Bakit siya maagang umuwi? Nahuli ba niya tayo? Sa aparador. Bilasin mo. Natatakot siya sa mga maintenance na humawak sa iba niyang gamit. Wala siyang tiwala kahit kanino, kahit sa sarili niyang anino. Nasa shower siya. Umalis na tayo ng tahimik. Sige. Sige. Siya, alam ba niya na nandito tayo? Hinihintay ba niya tayong lumabas? Tama ang nanay ko, itong babaeng ito ay may malakas na pangangailangan sa kontrol at paranoia. Sinusuri niya kung may gumulo sa kanyang mga gamit. Tara. Lakad na. Walang oras. Siya. Naku. Walang tao sa lobby ng elevator, pero naka-on ang pindutan.
Nako, bilis. Ang bagal mo lagi. Pinindot ko na ang pindutan, tapos kailangan mo pang bumalik para tumae. Sige, tigilan mo na ang reklamo. Dumating lang ang elevator, di ba? Anak. Baka naman nakisali tayo sa halimaw na hindi natin kayang kalabanin. Anong nangyari? Ayos lang ba kayo? Hoy, kausap kita. Ayos lang ba kayo? Ayos lang ba kayo? Hindi. Ibig kong sabihin, may nahanap ba kayo? Ang sentro ng Eurasia. Tinawagan ko kayo, pero hindi kayo sumagot. Roberto, kumuha ka ng 2 baso ng tubig para sa amin. Nanay, yung listahan. Ang listahan. Anong listahan? Ano ang nahanap mo? Kumuha ako ng litrato niyon. Hindi. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit nakasulat ang pangalan ko doon? At itong mga taong may pulang X. Nasa problema sila. Sa kaliwa ay ang kanyang mga kaaway. At sa tapat nila, ang kanyang mga target. Sila ang mga pamilya ng kanyang mga kaaway. Ito ay isang talaan ng seremonya. Isinasagawa niya ang isang plano. Isang mahaba, madugong plano ng paghihiganti. Wala akong sama ng loob sa kanya. Hindi ko kilala ang mga tao sa listahan. Bakit niya ako tinutugis? Kumalma ka. Ang susi ay maaaring hindi tungkol sa iyo. Kumuha ako ng litrato ng kanyang notebook, pero ilang pahina lang. Ang babaeng ito ay hindi halimaw. Siya ay isang demonyo. 15 taon. Roberto, may iniisip ka ba? 15 taon na ang nakalipas. Noong nasa harapang linya ka pa, mayroon ka bang nahawakan ng mga espesyal na kaso? Lalo na ang isa may kinalaman sa isang sunog? Pula? Ampunan ngang pula na burol. Ampunan. Naalala ko, ang kasong iyon. Malaking kaguluhan ang naidulot noon. Pero kumalma ang balita. 15 taon na ang nakalipas. Ang ampunan ng pula na burol sa labas ng bayan ay nagkaroon ng malaking sunog ng hating gabi. Sa mahigit 20 tao sa ampunan, walang nakaligtas. 17 bata, 2 guro, at ang direktor ng ampunan. Tatay? May natagpuan ba ang investigasyon? Mamaya, ang opisyal na konklusyon ay na ang pagkawala ng kuryente at hindi tamang paggamit ng kandila ang nagdulot ng sunog. Isang aksidente. Pero malinaw na nakasulat dito. Sinunog nila ang lahat. Malinaw na nangangahulugan ito na ang sunog ay panununog. Maraming kahina-hinalang detalye sa pinangyarihan. Pero naputol ang kadena ng ebidensya. Ang mga testimonya ng saksi at pisikal na ebidensya ay lahat nawasak. Pero para patatagin ang sitwasyon, ito ay isinara bilang isang aksidente. Tatay? Naaalala mo ba ang mga pangalan ng mga bata sa ampunan? Mayroon bang maya? Hindi ko naaalala, pero ang direktor ng ampunang iyon, naaalala ko siya. Pumunta siya sa munisipyo para magkagulo ng ilang beses. Sumagot pa kami sa mga tawag ng ilang beses. Sa tingin ko ang kanyang pangalan ay Su. Ano? Susan. Susan. Tama. Anong nangyari kay Susan? Kilala mo siya? Hindi ko nakuha ang litrato ng unang pahina ng diary niya. Sabi roon, mabubuhay ako para sa iyo. Susan. Si Maya ay naghihiganti para kay Susan. Hindi. Alam ko lahat tungkol sa background ni Susan. Siya ay isang ulila. Wala siyang pamilya. Kaya napunta siya sa pagtatrabaho sa ampunan. Maaaring. Isang bata mula sa ampunan? Hindi. Imposible. Sa apoy na iyon, sa mahigit 20 tao sa ampunan, walang nakaligtas. Kaya sino siya talaga?
Ang kasama ko araw-araw, ang babaeng may maaraw ng ngiti. Ang inakala ko na magiging walang hanggang pag-ibig ko. Sino ba siya talaga? Kung sino man siya, may kinalaman siya sa sunog na iyon at kay Susan. Sa tingin ko, narito siya upang ipaghiganti ang mga inosenteng kaluluwa ng sunog na iyon. Baka ulila rin siya, galing sa isang sarado. Mapang-aping kapaligiran. Kaya naman siya'y napakataranta. Sobra siyang kabado dahil ang sunog na iyon ay nag-iwan ng trauma sa kanyang puso na hindi kailanman nawawala. Ang kanyang gawa-gawang pagkabata ay dahil ang tunay niyang pagkabata ay pawang sakit at kamatayan lamang, at ang listahang iyon ay ang kanyang listahan ng paghihiganti. Ang mga taong naroroon lahat ay may kinalaman sa sunog na iyon at kung paano ito kalaunan ay itinuring na aksidente. Lahat sila ay sangkot. Bakit ako nasa listahang iyon? Dahil ako, ang pinuno ng grupo para sa follow-up na resettlement work sa kasong iyon. Ako mismo ang pumirma sa ulat ng pagsasara ng kaso. Ngayon naiintindihan mo na, anak. Si Maya ay lumapit sa iyo hindi dahil mahal ka niya. Ito ay dahil ikaw ang pinakamahalagang bagay sa iyong tatay. Tulad ng isinulat niya sa kanyang notebook. Sa rurok ng kanilang kaligayahan, itutulak ko sila sa kailaliman. Gusto kanyang wasakin bilang paraan upang makaganti sa iyong tatay. Lahat ay peke, bawat bahagi nito. Bawat sandali na ginugol niya sa akin, bawat yakap, bawat halik, bawat matamis na bulong. Ang pagsasabi niya, ako na ang bahala sa almusal mo, sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Lahat iyon ay isang maingat na pinagplanuhang pagganap. Siya ay isang nangungunang artista, at ako ang pinakakawawa na prop sa kanyang script, malapit ng isakripisyo. Hahanapin ko siya. Kumalma ka. Kalmado ako. Gusto ko siyang tanungin kung bakit niya ito ginawa sa akin. Baliw ka. Ang pagpunta sa kanya ngayon ay parang nag-aanyaya na patayin ka. Ano ang dapat kong gawin? Nanay, siya ang unang babae na gusto kong pakasalan. Pero ngayon sasabihin mo sa akin na lahat ng ito ay peke. Nagpapanggap lang siya. Ano ang gusto mong gawin ko? Paano mo ako inaasahan na pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa? Alam ko, mahirap para sa iyo na tanggapin ang lahat ng ito ngayon. Pero anak, kung ikaw ay pumunta sa kanya ng mag-isa, hindi ka katapat niya. Maaari siyang magtago ng 15 taon, tahimik na alisin ang 8 tao sa listahan. Sa tingin mo siya ay magiging isang mangmang na baliw. Kung pupunta ka ngayon, ito ay magpapagalit lamang sa kanya upang isakatuparan ang kanyang plano laban sa iyo ng mas maaga. Gagawin kanyang mamatay ng walang bakas. Ipapaniwala niya ang lahat na nagpakamatay ka. Kapag ang buhay mo ay nakataya, mahalaga pa ba sa iyo ang pag-ibig na ito? Kapag ang buhay ko ay nakataya, mahalaga pa ba sa akin ang pag-ibig? Sa tuso at taktika, at sa kalupitan, hindi ka man lang makakapantay sa kanya, kahit sa kanyang maliit na daliri. Kailangan nating pag-aralan ito ng maingat. Kaya tumakas na tayo. Nanay at tatay, umalis tayo sa lungsod na ito at pumunta kung saan hindi niya tayo mahahanap. Tumakas? Saan ka tatakas? Nakalimutan mo ang isinulat niya sa kanyang notebook. Mahahanap niya ang impormasyon ng lahat. Kahit pumunta tayo sa dulo ng mundo, masusundan pa rin niya tayo, parang linta na hindi bibitaw. Ang pagtakas ay ang pinakamababang pagpipilian at ang pinakamabilis na paraan para mamatay. Kung ako'y nagdiyaga pa ng kaunti, sana ay magiging maayos. Huli na para pag-usapan iyan ngayon. Ngayon hindi na tayo makatakas, ni hindi na rin tayo makapagtago. Tayo lang ang kailangan nating umasa. Kumuha ng matibay na ebidensya. Kailangan nating higitan siya. At kailangan nating maging aktibo sa halip na pasibo. Paano tayo magiging aktibo? Roberto, kailangan mong kunin ang listahan ng lahat ng biktima mula sa ampunan ng pula na burol noong taong iyon. Anak, kailangan mong kumuha ng isang bagay mula sa kanya upang masuri ang kanyang DNA. Simula ngayon, kailangan mong ituloy ang pag-arte. Hindi ka lamang gagampanan ang papel ng kasintahan na nagmamahal sa kanya. Kailangan mo ring kumilos. Na parang mas mahal mo siya kaysa dati. At mas pinagkakatiwalaan mo siya. Ano ang nag-isip sa iyo? Nabigyan ako ng bulaklak. Ang pagbibigay ng regalo sa minamahal ay hindi nangangailangan ng dahilan. Kailangan mong paniwalaan siya na ikaw ay lubhang naaakit sa kanya. Ang kanyang kontrol sa iyo ay matibay na matibay. Nanaginip ako tungkol sa iyo kagabi. Ano ang napanaginipan mo tungkol sa akin? Nakasuot ng puting damit. Lumalapit sa akin. Maya, sana ay pakasalan mo na ako agad. Siya. Sa ganitong paraan lamang niya ibababa ang kanyang bantay ng lubusan sa iyo. Libre ka ba sa linggo? Gusto kong. Kailangan mong humanap ng paraan upang imbitahan siya sa pula na burol. Hindi, iyon ang magpapagalit sa kanya. Iyon mismo ang gusto natin. Sa ganitong paraan lamang tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na mahanap
ang ebidensya para ibagsak siya. Ang katotohanan tungkol sa apoy na iyon ay nasa kanya. Gusto kong isama ka sa camping. Salamat Arturo. Napakasarap na nandyan ka. O kaya'y ilabas siya. O tayo ay mapapahamak magpakailanman. Ang mga sulok ng aking bibig ay kailangang tumaas ng 15 degree. Ang aking tingin ay dapat manatiling nakatutok. Ngunit may bahid ng kalabuan. Kailangan kong gawing isang mas perpektong aktor. Gampanan ang papel ng pagmamahal sa kanya ng napakahusay na parang totoo. Nakuha na ang mga resulta. Kapag nasa iyo na ang mga resulta, sabihin mo agad sa akin. Naalala mo ba ang lahat ng sinabi ko sa iyo? Kailangan kong akitin siya papunta sa pula na burol. Gabayan siya upang ilabas ang katotohanan. Si Anak, mag-ingat ka. Nanay, sana talaga siya ay isang ordinaryong babae lang. Pumunta ka at maghintay sa sala. Itong sinangag na kanin na lang ang natitira. Tulungan kita. Hindi na kailangan. Kung may makagambala sa akin habang nagluluto, hindi ko magawa. Umupo ka na. Ang kanyang pangangailangan sa kontrol ay pumapasok sa bawat detalye ng buhay. Mukhang masaya ka talaga. Siyempre, masaya akong lumabas kasama ka. Tara, subukan mo ang paborito mong sinangag na kanin. Nakita ko, ang kanyang mukha, saglit, naging ibang tao. Pagkatapos ay bumalik. Napakabilis na parang ilusyon. Maya? Sino ang nagturo sa iyong magluto? Masarap ang pagkain. Natutunan ko lang mag-isa. Kaya ano ang specialty mo? Ang paborito mong sinangag na kanin. Maya, Oh, ikaw ba talaga si Maya? anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, seryoso akong naghihinala galing ka sa malaking hotel, isang mahusay na kusinero na nakadisguise, ang sarap ng luto mo. Swerte ka. Mayroon kang isang mahusay na kusinero na nobya. Kung gusto mo ang sinangag ko, iluluto ko ito para sa'yo araw-araw simula ngayon. Tara, handa na. Sinabi niya simula ngayon, ang taong hindi nagpaplano na magkaroon ng kinabukasan hindi sasabihin simula ngayon, o baka sa kanyang script, ang simula ngayon ay bago ako mamatay. Mga sangkap, mga mesa, upuan, gas, at mga kalan at kagamitan. Handa na. Tara. Oh, saka pala, hindi mo pa sinasabi sa akin kung saan tayo magka-camping. Isang suburb sa Hilaga, isang kaibigan ko ang pumunta doon at sinabi na maganda ang tanawin. Aling suburb? Hindi mo yon alam. Maliit na lugar yon. Ang direksyong ito ay Hilaga. NM, Anong mga campground ang nasa Hilaga? malalaman mo kapag nakarating tayo. Tiyak na nakilala niya ang kalsadang ito. Nagbago ang ekspresyon niya. Hindi galit, hindi takot, kundi isang bagay na mas malalim, isang bagay na mabigat. Parang agos sa ilalim ng yelo, hindi nakikita pero ramdam mo. Arturo Reyes. Hindi niya ako tinawag na Arturo, tinawag niya akong Arturo Reyes. Saan mo ako eksaktong dadalhin? Arturo Reyes. Saan mo ba ako dadalhin? Camping, may lugar sa hilaga ng suburb. Sabi ng kaibigan ko, puno ng dahon ng maple ang buong bundok. Pula na parang apoy. Gusto kitang ipakita. Nakalimutan ko lang ang pangalan. Pula na burol? Oo, yun nga. Kailangan kong makita yan. Matingkad na pula. Parang kahanga-hanga. Anong red maple? Mga tuyong dahon lang. Nakalimutan ko ang panahon. Ang puna ng pula na burol nasa kabilang bahagi ng bundok. Kailangan kong makahanap ng dahilan para madala siya doon. Arturo, Ano yon? kung hindi ka gutom, sama ka sa akin ng konti. Si. Ang mga red maple dito ay parang patay na lahat. Malamang hindi natutubo, di ba? Malamang tutubo pa sila. Ang mga patay na puno ay laging nabubuhay sa tagsibol. Tingnan mo.
Ito ang perpektong pagkakataon para madala siya doon. Pero dahil nandito na tayo, umakyat tayo at tingnan. Narinig ko may mga guho doon. Paano kung kumuha ako ng magagandang litrato ng mga guho para sa'yo? Gusto mo ba talagang makita ang mga guho? Baka puno ito ng Jiang AT6655. Kahit baka may nakatagong nakaraan. Kahit naaba sa alikabok, ang ilang bagay dapat hukayin at ilantad. Hindi ba? Oo, dapat. May lantad. Hulaan mo, ano sa tingin mo ang nangyari dito? Wala akong alam. Wala akong masyadong alam tungkol diyan. Pero magandang lugar ito para sa mga litrato. Hayaan mo akong kumuha ng ilang litrato. Para sa iyo. Tara, Sa totoo lang, hindi ko gusto ang mga guho, Arturo. Arturo, na naman? Ang mga guho ay puno ng sama ng loob. Nararamdaman mo ba? Hindi ko nararamdaman. Makapal lang akong tao. Baka mas sensitibo kayong mga babae. Mas marami kang napapansin. Narinig ko sa mga matatanda, ang lugar na ito dati ay tahanan ng maraming bata. Masaya silang lahat. Lahat sila ay mga ulila, walang magulang. Pero may iisa silang ina. Sige. Lahat, tumigil na sa paglalaro. Maghugas ng kamay at kumain na. Naku! Nagiging makulit ka na naman, ha? Ano? Anong sumunod na nangyari? Tapos isang malaking apoy. Tumatawag si nanay. Sasagutin ko ito. Uy, nanay. Oo, camping kasama si Maya. Anong balita? Bumalik na ang resulta ng DNA. Ang tunay niyang pangalan. At ang apoy na iyon dati. Lumalabas na may nakaligtas. Ang pangalang Mia ay mula 15 taon na ang nakaraan sa apoy ng ampunan ng pula na buro listahan ng mga biktima. Ang pangalang Mia ay nasa listahan ng mga biktima sa sunog sa ampunan ng pula na burol 15 taon na ang nakalipas anak. Pakalmahin mo siya. Sige. Oo, si Maya ay gumawa ng maraming masarap na pagkain. Huwag mong hayaang saktan kanya. Tinawagan ko ang iyong tatay. Darating kami agad. Sige. Babalik ako at hihingi ng tawad sa iyo. Nagbaba siya ng tawag. May date siya. Nagseselos ba ang nanay mo? Ang relasyon ng biyenan mo hindi maayos? Paano nangyari iyon? Nagbibiro lang siya. Ano ang sinasabi mo kanina? At saka? Maya, isang malaking sunog sinunog lahat. Ang mga tao sa loob. Nasunog hanggang mamatay. 20 tao, walang nakaligtas. Sa loob ay 17 bata, 2 guro at isang direktor. Ang direktor na iyon, para iligtas ang mga bata, sa huli ay nadurog ng buhay sa ilalim ng isang bing. Bueno, napakalungkot naman. Ano ang sanhi ng sunog? Isang aksidente. Mga kandila noong nawalan ng kuryente. Ah, di ba? Sinabi ko sa iyo, kaligtasan sa sunog ay talagang mahalaga. Pero paano kung hindi ito aksidente? Kung may taong para magtayo ng hotel at makuha ang permit para sa lupaing iyon, gumawa ng sinadyang panununog at sinuhula ng taong namamahala. Kung gayon, ang dahilang aksidente ay parang napakalehitimo at napaka-maginhawa. Nag-overthink ka ba dito? May ebidensya ka ba? O ang ilang ebidensya ay nasunog, ang ilan ay nilagdaan sa isang maruming ulat ng pagsasara ng kaso. Arturo Reyes, ang tatay mo dati ay namamahala sa lugar na ito, di ba? Tiyak na nasaksihan niya maraming aksidente. Ako? Hindi ko talaga alam ang trabaho ng tatay ko. Nakita mo ang listahang iyon, hindi ba? Ikaw at ang nanay mo ay pumunta sa apartment ko, tama? Ikaw? Nandoon? Alam ko na noong una pa, akala mo ang isang taong namumuhay ng palihim sa loob ng 15 taon ay walang nakatagong kamera sa bahay. Kaya? Papatayin mo na ba ako ngayon? Mia. Mia, Nahanap mo pa ang pangalan ko. Parang anak ng isang burokrata. Ako, gusto kitang tulungan. hindi mo ako matutulungan. Sabihin mo man lang sa akin ang totoong nangyari noon. Sabihin sa iyo? Ibabalik ba ng pagsasabi sa iyo ang 17 batang iyon? Mababalik ba si Director Susan? Hindi ba sinabi sa iyo ng tatay mo noong nilagdaan niya ang ulat ng pagsasara ng kaso? May sinabi ba siya sa iyo? Wala siyang sinabi. Wala siyang sinabi sa akin. Dahil hindi siya nangahas.
15 taon. Itinago niya iyon sa loob ng 15 taon. Alam mo ba kung paano ako nabuhay sa loob ng 15 taon na ito? Wala kang ideya. Wala kang alam. Dapat mo akong kamuhian. Simula pa lang, lumapit ako sa iyo. Para lang, Hindi kita kinamumuhian. bakit mo nasabi iyon? Bakit mo naman naisip iyon? Dahil wala kang ginawang mali. Wala akong ginawang mali. Nagsinungaling ako sa iyo. Buong panahon, nagsinungaling ako sa iyo. Ang pangalan mo ay nasa listahan. Mula sa simula, lumapit ako sa iyo para lang sirain ka. Alam ko, Bakit hindi mo ako kinamumuhian? dahil ang kinamumuhian ko ay ang mga taong gumawa sa iyo ng ganito. Ang mga taong iyon. Saka dapat mong kamuhian ang tatay mo. Ang tatay mo ang nakaaalam na mali ang ulat ng pagsasara ng kaso at nilagdaan pa rin niya iyon. Ang tatay mo ang nakaaalam na mali ang ulat ng pagsasara ng kaso at nilagdaan pa rin niya iyon. Ang tatay mo ang nakaaalam na mali ang ulat ng pagsasara ng kaso at nilagdaan pa rin niya iyon. Alam na alam ng iyong tatay na may depekto ang ulat ng pagsasara ng kaso pero pinirmahan pa rin niya. Hindi, ang iyong tatay ay katulad ng mga tiwaling opisyal at mapanlinlang na negosyante. Kinuha niya ang pera at ginawa niya ang trabaho. Hindi gagawin iyon. Hindi talaga. Anong hindi gagawin? Hindi mo naman talaga inaakala na wala siyang alam at kumilos ng walang kinikilingan, diba? Alam niya na hindi ito aksidente. Alam niya kung sino ang nagsindi ng apoy. Alam niya kung paano ang 17 batang iyon namatay pero pumirma siya. Pinirmahan niya ang isang aksidente. 2 salita, kapalit mo at ng iyong nanay, ng pamilyang ito. 15 taon ng mapayapa at masayang buhay. Hindi. Imposible. Wala kang patunay. Oo, wala akong ebidensya. Ang aking ebidensya hindi maaaring parusahan ang lahat noong panahon na iyon. Kaya kailangan kong umasa sa sarili ko. Arturo, para ka lang sa iba na aking pinaghigantihan. Ang henerasyon ng iyong mga magulang, kinuha ang pera mula sa 20 buhay na iyon kapalit at namuhay ng maayos. Kaya kukunin ko lahat iyon pabalik, isa-isa. Ipaparanas ko sa mga tiwaling opisyal at mapanlinlang na negosyante na mawalan ng kanilang pinakamalapit na miyembro ng pamilya, isa-isa. Gagawin kong mawalan ang mga tiwaling opisyal at mapanlinlang na negosyante ng kanilang pinakamalapit na miyembro ng pamilya, isa-isa. Kaya hindi mo ako minahal, di ba? Alam mo na ang lahat. Ano pang silbi ng pagtatanong? Gusto kong sabihin mo sa harap ko mismo. Ikaw ang tanging pagkakamali ko, pero hindi ko mapigilan. Sa nakalipas na 15 taon, lagi akong nasa alanganin. Araw-araw, nabubuhay ako na may pag-iisip na papasok sa digmaan. Pero kaninang umaga, noong nagluluto ako ng sinanggag na kanin para sa iyo, ito ang unang pagkakataon sa 15 taon na nakaramdam ako ng tunay na kalmado. Mukhang masaya ka. Dahil sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng ilusyon ng pagkakaroon ng tahanan. Alam mo ba, iyan ay napakadelikadong tanda. Ano? Ang mahulog sa pag-ibig sa anak ng aking kaaway, iyon ang tanda. Sa isang segundong iyon, naiisip ko, isa lang akong ordinaryong babae. Nagluluto para sa nobyo ko, naghihintay na umuwi siya. Pero hindi ako si Maya. At tiyak na hindi ordinaryong babae. Ang pangalan ko ay Mia. Ako ang nag-iisang nakaligtas sa sunog na iyon. Ano naman ang tungkol sa tunay na Maya? Pinatay mo ba siya? Arturo, ang pagpatay ay mababang uri ng taktika. Wala pa akong pinatay na tao. Ang pangalang Maya, 5 taon na ang nakararaan. Maya. Pasensya na. Napagkamalan lang kita. Akala ko ikaw ang anak ko. Pasensya na, miss. Ito ang anak ko. Nawawala siya. Kung makita mo siya, tawagan mo lang yung numero, okay? Ang babae sa litrato na si Maya, parang 70% ang pagkakahawig sa akin. Ito ang anak ko. Nawawala siya. Parang 70% ang pagkakahawig sa akin, galing sa mayamang pamilya. Malinis ang pinagmulan. At pareho ang apelyido, Brooks. Ito ay isang biyaya ng langit.
tulungan mo ako. Sabihin mo sa akin, sa ganitong magandang oportunidad, bakit hindi ko ito sasamantalahin? Mabuti, wala kang napatay na tao. Arturo, ang Maya na minamahal mo ay isang pag-arte lamang. Isang pantasya na nilikha sa iyong isipan. Isang perpektong mangingibig. At ako ay mula sa sunog na iyon, 6 na ang nakalipas, isang ligaw na multo na halos hindi nakatakas. Arturo, alam mo ba kung paano ako nakaligtas sa loob ng 15 taon na ito? Nagpapakatanga sa sanatoryo, tinitiis ang lahat ng uri ng kahihiyan sa mga pamilyang kinakupkupan. Sa madidilim na sulok, paulit-ulit na binabalikan ang tunog ng mga batang iyon na sumisigaw sa sunog. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong kaladkarin ang mga pumatay sa kanila sa impyerno, isa-isa. Arturo, ang mandaragit ay sumusubaybay sa kuliglig, hindi alam ang Oryole sa likod. Ngunit sa likod ng Oryole, may isang maliit na batang lalaki na may tirador na nakatutok sa Oryole. Binibining Cruz. Ibaba na yung bagay na yan. Sino sila? Ang utak ng krimen sa likod ng sunog na iyan. Binibining Cruz. Ang boss namin ay naghihintay sa iyo sa loob ng 15 taon. Hindi ba't namumuhay ka ng palihim? Sa mga nakaraang taon, itinutulak ko ang mga kaaway na iyon, isa-isa sa mga bitag na inihanda ko para sa kanila. Ang taong ito sa likod ng kurtina ay sumusunod sa akin ng matagal na. Binibining Cruz, matalino ka, kaya dapat mong malaman. Walang paraan para makatakas ka ngayon. Ginoong Reyes, wala ito sa iyo. Siya lang ang kailangan ko. Ibigay mo na yung bagay na yan. Ano ang bagay na iyan? Ito ay ebidensya ng krimen. Noong panahong iyon, ang direktor ng ampunan si Susan. Hindi ito sumusunod. Paano ang mga batang ito? Noong malaman niya na ibinebenta ang lupa ng ampunan, pumunta siya sa munisipyo para makipagtalo sa mga opisyal. Pupunta ako sa munisipyo. Binibining Susan, isama mo ako. Narinig ko pupunta ka sa munisipyo. Pupunta kami sa munisipyo. 3 oras na biyahe ng bus. Hindi, gusto ko sumama. Gusto ko sumama. Pagkatapos, pangako mo sa akin, walang iyakan, walang reklamo. Opo, ma'am. Tara na. Pasensya na. Saan ang opisina ng direktor ng tanggapan ng alkalde? 2 pinto sa dulo. Salamat, layang ko. Ang lupa para sa ampunan ng pula na burol, inaprubahan ko na ito para sa iyo. Gaya ng dati, bayaran ng balanse gamit ang mga antigo. Meron tayong permit, pero ang mga tao sa ampunan ay hindi kumikibo. Inasikaso ko na iyan. Ngayong gabi ng 10:00, magpapadala ako ng tao na magsisimula ng apoy. Kahit hindi sila umalis, masusunog iyon. Hindi mo na isara ng maayos ang pinto. Ang alog ng bus na ito. Susuka na ako. Mia, kailangan nating magmadali at sumakay ng bus pabalik sa ampunan. Malapit na mag-ikawalo. Wala ng oras. Tara na. Bakit nawalan ng kuryente sa oras na ito? Ginoong Santos, ibalik ang mga bata sa kanilang dormitoryo. Magsindi ng kandila. Sige. Sunog! Sunog! Mia, Papasok ako para iligtas sila. hawakan mo ito. Kung wala sa atin ang makalabas ng buhay, ituring mong patay ka na. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Mamuhay ka ng nakatago hanggat kaya mong i-unlock ang teleponong ito. Binibining Susan ang mga taong ito.
ay ipinadala ng lalaking nakita ko sa siwang ng pinto noong araw. Sila ay hinahanap ang ebidensya ng krimen na naitala ni Miss Susan. Ginoong Reyes, uulitin ko. Wala itong kinalaman sa iyo. Ang iyong ama ay mahusay na gumanap noong araw. Umaasa ako na ikaw, bilang kanyang anak, ay mapagpatuloy ang kanyang mga katangian. Anong sinabi mo? Ang aking ama? Kita mo? Naniniwala ka na ba? Dapat mamatay ang tatay mo. Hindi ako aalis. Ginoong Reyes, nilapitan ka niya para makaganti sa tatay mo, para kayong dalhin ng tatay mo sa impyerno. Bakit mo naman ipagsapalaran ang buhay mo? Para protektahan ng babaeng gusto kang patayin? Huwag kang maging hangal, Arturo. Wala kang dahilan para protektahan ako. Alam ko na hindi malinis ang motibo mo sa paglapit sa akin. Gusto mong maghiganti sa pamilya ko. Pero nang malaman ko ang pinagdaanan mo, ang taong nakikita ko ngayon ay hindi lang si Maya na naghahanap ng paghihiganti. Si Mia na paulit-ulit na pinaparusahan ng tadhana. Kung hindi ka aalis, maililibing ka kasama ko sa ilalim ng mga durog na bato na nakasaksi ng hindi mabilang na kasalanan. Pero kung aalis ako, Hindi ka makakalabas ng buhay. Tama na. Walang oras para sa kwento ng kalungkutan mo. Ibigay mo na. Huwag mo akong pilitin. Ikaw muna. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan ang telepono. Kunin mo ang ebidensya at ilantad mo ako. kung aalis tayo, sabay tayo. Kung mamamatay tayo, sabay tayo. Kung mabubuhay tayo, sabay tayo. Arturo. Salamat. Salamat. Sabihin mo sa boss mo na lumabas at kausapin ako. Kung hindi, gagawin kong publiko ang bagay na iyon sa pamamagitan ng ibang tao. Binibining Cruz, hindi mo pwedeng bantaan ng boss namin. Ako ay isang walang mawawala. Hindi ako natatakot sa isang may maraming mawawala. Pwede mo akong patayin. Sige, hanapin mo ang bagay na iyon sa loob ng 15 taon at ang tinik na iyon ay mananatili sa puso ng boss mo at hindi nalalabas. Hindi ka naman isang walang mawawala, di ba, Binibining Cruz? Siya ang anak ni Roberto Reyes. Hindi ka ba natatakot na ilantad ni Roberto ang katotohanan? Isang retiradong detective ay hindi gaanong banta sa boss namin. Binibining Cruz, gusto mo bang itago ang iyong sekreto o panoorin ang minamahal mo na mamatay muli sa apoy? Kalokohan, piyon lang siya sa akin. Hindi ko siya minahal at hindi ko siya mamahalin. Sige, Dahil wala kang pakialam. Ay papauwiin ko na siya. teka. Ibibigay ko na. Ibibigay ko sa iyo. Oh. Pakawalan mo ang anak ko, nanay. Isa pa, Tumawag na ako sa pulis. Papunta na ang mga pulis. Huwag mong hawakan ang anak ko. Sunugin lahat. Sa wakas nagpakita ka. Ibuhos ang gasolina sa lahat ng ito. Sino ka? Sino ka ba? Wala ka bang respeto sa batas? Sa paningin niya, siya ang batas. Ang sinunog niya, 15 taon na ang nakalipas. Gusto niyang sunugin muli, di ba? Ricardo Santiago. Tagapangulo Santiago. Director Santiago. Ang kasalukuyan tagapangulo ng grupo ng Tuktok? Dating direktor ng tanggapan ng alkalde, ang utak ng krimen sa likod ng sunog sa ampunan ng pula na burol 15 taon na ang nakalipas. Ricardo Santiago. Ikinagagala kitang makilala, Binibining Cruz. Ginoo, pinuhusan ko na ng gasolina ang lahat. Itali sila at sunugin. Huwag mo itong sirain. opo. Hindi ka ba natatakot na ilabas ko ang ebidensya sa publiko? Binibining Cruz, naniniwala ako, ang pinakamapanganak na lugar ay ang pinakaligtas. Narito mismo ang iyong ebidensya. Tama ba? Tama ang hula ko. Kung ganoon, sunugin lahat. Mayroon akong isa pang piraso ng ebidensya, Ricardo Santiago. Matagal kitang hindi nakita, Official Reyes? Narito ang mga kopya ng ebidensya na itinago ko noon. Ini-backup ko ang mga orihinal, 15 taon na ang nakalipas. Tatay,
Tumanggap ka ba talaga ng suhol noon? Pasensya na, anak. Noong panahong iyon, nang banta nila ako, natakot ako. Lama ka. Huwag mo akong bigyan ng magandang usapan. Kinuha mo ang pera, hindi ba? Wala akong ginastos kahit isang sentimo ng perang iyon. Binibining Cruz. Inosente si Arturo. Lahat ng iyon ay naibigay ko sa ampunan. Narito ang patunay ng donasyon. Tingnan mo. Anak, binigo kita. Ikaw ay isang abogado sibil ngayon. Ang mga ebidensyang ito, itinago ko sa loob ng iyong libro ng batas kriminal. Umaasa akong makikita mo ang mga ito, pero natatakot ako na baka makita mo. Wala akong isang mahimbing na tulog sa loob ng 15 taon. Umaasa akong ilantad mo ako, pero takot ako na baka gawin mo. Sa tingin mo, sa pagsunog nito ay mawawala na ang lahat? Sa tingin mo, iisa lang ang kopya ng ebidensya ni Binibining Cruz? Ang ebidensya sa aking kamay ay mas detalyado kaysa sa akala mo. Tatay, Noon, banta mo ang buhay ng aking pamilya at pinirmahan mo ako. Pinirmahan ko ito bilang isang aksidente. 17 bata mula sa ampunan, 3 guro. Dala ko ang guilt na iyon sa loob ng 15 taon. Ano ngayon? Sinusubukan mong magbayad sala? Hindi pagbayad sala. Ito ay pagbayad ng utang. Gumawa ako ng 3 kopya ng ebidensyang ito. Ang isa ay nakatakdang ipadala mula sa koreo sa pamamagitan ng timer. Kung hindi ako babalik at kakanselahin ito sa loob ng 24 na oras, ito ay ipapadala sa komisyon sa etika ng estado. AWA. Ang isa pang kopya ay nasa abogado ko. Pinirmahan ko na ang autorisasyon. Kung may mangyari sa akin, ito ay agad na gagawing pampubliko. Ricardo Santiago, may mga tao ka sa departamento ng pulisya. May mga tao ka sa munisipyo. May mga tao ka sa lahat ng dako. Pero sigurado akong hindi mo inakala na sa panahon ngayon, may magpapadala pa rin ng sulat sa koreo. Nagbubulag-bulagan ka lang. Pwede kang pumusta dyan. Roberto Reyes, naging duwag ka sa loob ng 15 taon. At ngayon bigla kang nagkaroon ng tapang? Akala mo maniniwala ako dyan? Hindi mo kailangan. Sige, sunugin mo na. Hindi ba ito ang gusto mong sunugin? Kaya sindihan mo ang apoy. Sinasabi ko sa iyo, kahit sunugin mo ang lugar na ito, ang ebidensya sa koreo ay ipapadala pa rin. Hindi mo ito masusunog. Ricardo Santiago, sinasabi ko sa iyo, hindi mo ito masusunog kailanman. Malapit na ang mga pulis. Kami. Sa tingin mo, gamit ang ulat na 15 taon na, maaari mo akong ibagsak? Kung maaari kitang ibagsak, ay wala sa akin. Ngunit alam ko, kapag nailabas na ang ebidensyang ito, kailangan mong ipaliwanag. Bakit noong gabing inilabas ang permit para sa lupaing iyon, nasunog ang ampunan? Isang aksidente, pagkawala ng kuryente, at walang ingat na paggamit ng kandila? Sa tingin mo ba, ang taong tatanggap ng ulat na ito, tatanggap ng ebidensyang ito, maniniwala ba? Paano ang anak mo? Hindi ka na ba natatakot? Natatakot ako. 15 taon na akong natatakot. Dob. Ngunit ngayon gusto kong malaman nila na ang tatay niya ay hindi duwag. Umatras ka? Roberto. Anak, mali si tatay. Pasensya na si tatay. Duwag ako. Nagdesisyon ka na ba, hepe ng Section Reyes? Direktor Santiago, ang ebidensya sa lugar hindi sumusuporta sa konklusyong isang aksidente. Hindi ko ito mapipirmahan. Ito ang anak mo, Klase 2, Baitang 3, sa elementarya ng Kawayan. Ang kanyang guro sa homeroom ay si Miss Liu. Lalabas ang klase ng alas 4 araw-araw. Umuuwi siya sa kalye ng Acacia. Ito ang asawa mo, Marta Reyes. Tuwing Miyerkules ng hapon, namamalengke siya sa pamilihan sa kalye ng Acacia at sinusundo ang anak mo sa daan. Oh, hepe ng Section Reyes, hindi kita binabantaan. Tinutulungan lang kita mag-analisa. Kung pumirma ka, ang mga larawang ito ay larawan lang. Kung hindi, baka maging mga larawan ng patay sila. Mga aksidente. Ang aksidente ay nangyayari araw-araw. Aksidente sa sasakyan, nahuhulog na bagay, tagas ng gas. Sino ang makakapagsabi? Ricardo Santiago, hindi ka ba natatakot sa karma? Karma?
Epe ng Section Reyes, ang karma ay para sa mga buhay na makita. Ang mga patay ay hindi makakakita ng karma. Hindi ko siya mapapatawad. Hinding-hindi. Bakit ka sumuko? Dahil mali rin ang ginawa ko. Tungkol naman sa mga tao sa listahan, hindi ko sila pinatay gamit ang sarili kong kamay. Pero nagtakda ako ng mga bitag. Hinayaan ko silang ilantad ang sarili. Hayaan silang magwasak sa isa't isa. Ang ilan sa kanila ay namatay. Ang ilan ay nabaliw. Ang ilan ay nagkagulo ang pamilya. Pero naghihiganti ka. Ang paghihiganti ay hindi katwiran para labagin ang batas. Ninakaw ko ang pagkakakilanlan ng isang tao. Hinadlangan ang hustisya at nagtakda ng mga bitag na iyon. Ang mga bagay na ito, ginawa ko sila at inaako ko ito. Pero hindi mo naman sinaktan ang pisikal na kaligtasan ng sinuman. Iyon ay dahil gusto kong magdusa sila habang buhay. Dahil sa nakaraang 15 taon, nabuhay ako sa impyerno. Arturo. Salamat, pero abogado ka. Alam mo ang batas? Hindi mo dapat ako tinatakpan. Ako, Lumipat ako sa batas kriminal. Ako na ang hahawak ng kaso mo. Ipagtatanggol kita. Maya, tama ba? Sabi mo susuko ka. Pero, ang pangalan ko ay Mia. Arturo, kung hindi ako si Mia, kung ako talaga si Maya, isang ordinaryong babae, kung wala ang apoy na iyon, walang paghihiganti, walang listahang iyon. Mahal mo pa ba ako noon? Yung sinangag na kanin na specialty mo, iyon ba ay gagawin ni Mia o gagawin ni Maya? Mia? Ang pinakamahalaga sa sinanggag ay ang pagkontrol sa init. Masarap ba? Napakasarap, haha! Itinuro sa akin ni Director Susan. Kaya ang taong minamahal ko ay palaging si Mia. Oras na para umalis. Pangalan. Mia, Dating pangalan. si Maya ay gumugol ng 5 taon Gamit ang pagkakakilanlan ng iba. Ano ang layunin? upang mabuhay at gawin ang gusto ko Tulad ng ano? upang malaman ang katotohanan tungkol sa ampunan ng pula na burol, sunog mula 15 taon na ang nakalipas at bayaran ang mga nararapat. Ang mga tao sa iyong listahan. Juan, Maria, David. 12 tao sa kabuuan. Paano mo sila pinatikim? Ng sarili nilang gamot? Nalaman ko ang bawat isa sa kanilang mga kahinaan. Ang mga sakim, inakit ko sila gamit ang pera. Ang mga mahalay, nag-set up ako ng mga bitag ng pulot. Ang mga duwag, gumawa ako ng gulat. At pinag-away ko sila sa isa't isa. Ang mga bagay na sila mismo ang gumawa, alam nila sa kanilang mga puso. Binigyan ko lang ito ng kaunting tulak. Hindi ba ito krimen? Alam ko, kaya ako narito. Nagsisisi ka ba? Hindi ako nagsisising malaman ang katotohanan. Ngunit nagsisisi ako na ginawa ko ito ng ganito. Susan ay hindi gagawin ito. Tinuruan niya akong maging mabait. Ngunit hindi ako nakinig. Roberto Reyes, kailan mo unang nalaman na ang sunog sa pula na burol ay panununog? Kinabukasan, pagkatapos ng insidente, pumunta ako sa eksena para imbestigahan. Bago iyon, akala ng lahat ay akskudente lang. Pero nang makarating ako sa lugar, may naamoy ako. Anong amoy? Accelerant. Gasolina. Kahit na matagal na itong nasusunog, may tumagos sa mga bitak ng pader. Hindi nawala ang amoy. Bakit mo pa isinulat sa ulat ng pagsasara ng kaso na aksidente ito? Dahil si Ricardo Santiago ay binantaan ako. Sinabi niya kung hindi ako pumirma, gagawin niyang magkaroon ng aksidente ang aking asawa at anak. Bida. May ebidensya ka? Wala. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Walang recording at wala ring ibang tao doon. Pero binigyan niya ako ng mga litrato. Mga litrato ng asawa ko na namimili sa elementarya ng Kawayan noong Oktubre 13, 2008.
at mga litrato ng anak ko na pumapasok sa paaralan. Ang mga litratong ito, Itinago ko sa loob ng 15 taon. Nasa bahay ng anak ko, sa loob ng libro ng batas kriminal sa aparador. Nakatago sa loob. Kunin mo na bakit mo itinago ang mga litratong iyan? para ipaalala sa akin ang ginawa ko at kung bakit ko ito ginawa. Nagsisisi ka ba? Araw-araw. Gabi-gabi. Hindi ako nakatulog ng mahimbing sa loob ng 15 taon. Pero hindi ako nangahas na magsalita. Natakot ako. Natakot ako na gagawin niya talaga ito. Kinumpirma na ng Koreo. Ang ebidensyang ipapadala ni Roberto Reyes natanggap na. Lahat ay buo. Kasama ang mga tala ng investigasyon sa lugar noong panahon na iyon, mga larawan at isang sulat kamay na detalyadong salaysay. At saka, ang recorder ng boses ni Mia at ang video na nirecord ni Susan. Noong panahon na iyon, nariyan si Ricardo Santiago na kausap ang kasabwat niya. Malinaw na binabanggit ang gagawin ngayong gabi. At mahalagang impormasyon tungkol sa pagsunog ng lahat. Kumpleto na ang chain ng impormasyon. Maaari ba nating mahatulan si Ricardo Santiago? Ang Komisyon sa Etika ng Estado ang bahala. Si Ricardo Santiago ay hinarang sa airport ngayong hapon. Kinumpiska ang kanyang pasaporte. Bawal maglakbay. 15 taon. Sa wakas, Marta Reyes? Ang iyong asawa, si Roberto Reyes, ay pinaghihinalaang may pagpapabaya sa tungkulin at pagkakanlong ng kriminal. Ang mga kahihinatnan, alam mo na. alam ko. Ngunit sa huli, ginawa niya ang tama. Tumindig siya. Iniabot niya ang ebidensya. Kung wala siya, si Ricardo Santiago ay nasa taas pa rin ngayon. Mali siya sa buong buhay niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Ang akusado, Roberto Reyes, ay gumawa ng pagpapabeya sa tungkulin at pagkakanlong ng kriminal, at dahil sa pinagsamang parusa para sa maraming pagkakasala. Dahil sa kanyang makabuluhang serbisyong karapat-dapat, at kusang pagsuko, siya ay nahatulan ng 8 taon sa bilangguan. Walong taon, ha? Ang akusado, Mia, ay gumawa ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan at paghadlang sa hustisya. Ngunit dahil kusang siyang sumuko at bago siya kasuhan, ay nagpakita ng makabuluhang serbisyong karapat-dapat, siya ay nahatulan ng 3 taon sa bilangguan. At lahat sila ay lalabas. 3 taon? Hihintayin mo ba ako? Ang akusado, Ricardo Santiago, ay gumawa ng panununog, panunuhol, pag-abuso sa kapangyarihan, at sinadyang pagpatay. At dahil sa pinagsamang parusa para sa maraming pagkakasala, siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong, at pinagkaitan ng karapatang pampulitika habang buhay. Pero paanong ang malaking kontrabida na ito, matapos ang lahat ng kasamaang ginawa niya, ay habang buhay lang at hindi kamatayan? Matanda na siya. Para sa kanya, ang pagkakakulong ng habang buhay ay mas masahol pa sa kamatayan. 15 taon, 17 bata, at 3 guro, sinunog niya ang napakaraming buhay sa apoy na iyon. Ngunit buhay pa rin siya. Buhay, nakakulong. Araw-araw, nakatitig sa 4 na pader. At araw-araw, kapag pumipikit siya, ang nakikita niya ay ang apoy na iyon. Sampaguita. Sinabi ng nanay ko na dalhin ko ito. Ang nanay ko ay may-ari ng isang tindahan ng bulaklak. Ang mga sampagita ay namumulaklak. Mia, ang insidente sa pula na burol ay nalantad na. Nasa balita na lahat. Ang katotohanan mula 15 taon na ang nakaraan ay nasa labas na para makita ng lahat. Ngayon, maraming tao ang pumupunta sa pula na burol. Nagdadala ng sarili nilang mga bulaklak at mga kandila. Ang iba ay nakaupo sa harap ng mga guho at umiiyak, ang iba ay nananatili doon. Sa buong araw, ang gobyerno ay tumugon din. At magtatayo ng monumento ng alaala sa pula na burol. Ilalagay nila ang mga pangalan ng 17 bata. At pati na rin sina Susan at ang gurong iyon.
Mia, hindi sila nakalimutan. Ang lahat ng ginawa mo ay hindi nasayang. Salamat sa pagsasabi nito sa akin, Arturo. Hindi ako iyon. Ang mundo ang nagsabi sa iyo. Hindi ka nagkamali. Hindi ka talaga, mula pa sa simula. Hindi. Mali ang ginawa ko. Pero nagpatuloy ka. Hindi ba? Nakakapit ka sa loob ng 15 taon. Mia, magkaroon ng maayos na rehabilitasyon. 3 taon. Ay mabilis na lilipas. Arturo, salamat para sa tadyang na ibinigay mo sa akin noon. Alam mo ba? Iyon ang pinakamalapit na naramdaman ko sa tahanan. Ako mismo ang gumawa ng pulseras na ito. Sinunod ko ang online tutorial ng matagal na sugatan ang mga daliri ko. Huwag mong tanggalin kailanman. Kung tatanggalin mo, mawawala ang mahika nito. Alam mo ba? Ito ay talagang mapanganib na senyales. Ano? Na tunay kang nahuhulog sa anak ng iyong kaaway. Hindi niya sinabing hihintayin niya ako. Hindi rin ako nagsabing hihintayin ko. Pero alam nating pareho. Ang ilang sagot ay hindi kailangang sabihin. Dalawampung estatwa ng tanso nakaharap sa silangan.